Wow. Sige po, ang bawat isa po ay makakaupo na. Palagay ko po I see faces crying. Okay, sige po, ang bawat isa po ay makakaupo na. You may find your comfortable seat. Tayo muna po ay, why don't you say hi and hello sa iyo pong katabi right now? Hello, happy Saturday afternoon. Na-move ang ating service po. Dapat po'y bukas pa. Pero dahil mabuti po ang Batilek, tayo po'y nagsama-sama ngayong hapon. So tomorrow, baka po magkita-kita tayo sa SM? Kasi maghapong walang kuryente. So welcome po sa bawat isa na naririto po sa church. Personally, I'm happy kasi nandito po ang aking dalawang kuya. Si Kuya Ding at si Ate Rosalie, no? Together with Blesslyn. And of course, si Kuya Floy, nandito rin po siya. Tsaka po kasama niya po si Ate Jeng and si Kuya Josh. So ako po'y happy. Nandito yung dalawa kong kapatid. Okay. So welcome po sa bawat isa. Ako po'y dadako na sa ating announcement sa hapong ito. Media team, pengen naman ako ng i-announce. Okay, so kahapon po ay Friday, tayo po ay hindi nag-prayer meeting dahil magkikita-kita na naman na po tayo ngayong Sabado. So next week po, resume na ang ating prayer meeting. So lagay po natin sa ating calendars, August 2 ng 5 p.m. Ako ay pupunta ulit sa prayer meeting. Sabi dito, a night of recovery through prayer and thanksgiving. So kung kailangan natin recover from the whole week of pagod and deadlines, so mga students ata may pasok na, no? So let's attend itong ating prayer meeting sa Friday. So, see you on Friday! Ano po? Anong next po nating... Okay, and then next Sunday, tayo po'y balik na sa ating normal schedule, 8:30 a.m. po. So, see you next Sunday. Hindi pa man tayo tapos ngayon, meron ng announcement next week. Baka malito lang, baka next Saturday may pumunta dito. So, tayo po'y balik na ng 8:30 next Sunday. Next po. And ayun, meron lang po akong gustong ibalita sa mga hindi po nakakaalam. Nagkaroon po ng retreat this week. No, ang leaders po, sumama po ako dito, July 22 and 23. Kaya po sa araw na to ngayong hapon, ay atin pong tignan ng aming mga pictures. Kinakabahan ako. Ayan. So, nagkaroon po kami ng leaders retreat, no? Time for us to... Ayan. So, ito po yung aming first night. Nagkaroon po kami ng worship night. Grabe po ang ulan yan. Pero hindi po namin masyadong naramdaman. So, yan. Night of talagang worship lang. Iyakan lang. Diba? Worship team. Kasama po namin ang worship team at saka yung leaders. No? Talagang kami ay re-energize. So, nakinig po kami kay Pastor Jerome, our senior pastor from Jesus Flock Gateway, ng kanyang sharing about the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the opportunity, for the blessing. So, this is our first night. Tulo, uhog, sipon, lahat na ng pwedeng... Lahat na Talagang, nagkaroon din po kami ng call sa ating mga young ones. And they were able to speak in tongues. Perfect night. Grabe. And syempre, meron din pong dinner. Ayan. So tayo nagpapasalamat sa mga nag-ready. Dinner ba to o breakfast na? I think this is breakfast already. Yan. Breakfast. May hotdog eh. So yan po, makunti ang almusalan po, Kasi right after this, kami po ay meron uling session. No? So nag-talk naman si Ma'am Eunice nung morning about humility. No? Sino ang mga nag-attend ng humility? So,
Ito po yung mga naganap nung 22 and 23. And right after po ng sharing ni Ma'am Eunice, si Pastor also talked about water baptism. Yes! Medyo tagalan yan. Hindi, go na, go. Okay, so magkaroon po tayo ng water baptism. Si Kuya Rob, nagpabaptize po si Kuya Rob. Yung mga testimonies nila, maririnig nyo yun sa Project 2025. Si Kuya Scott, so ang arrangement niya ay after, during daw, and before, during, after. Si Kuya Scott, si Kuya Zam, si Kuya Bata, ang ating dancer. Si Kuya Liam. So ito po yung mga nagpa-water baptize, si Ate Cleo. Napakalamig po niyan, grabe, parang snow. Si Ate Yesha. Si Ate Marinel. And si Ate Kyla. Where's Ate Kyla? Si Ate Princess Inipon. Ate Princess and yan na. Sila na po ang batch na water baptized this year. So salamat sa Panginoon. They were able to display, diba? Kanilang pinapakita na sila ay, ang kanilang old self ay wala na. Through the Holy Spirit. And yan, dahil birthday po ni Pastor tomorrow, nag-advance happy birthday song na po kami sa kanya. Ginaw na ginaw po kasi siya dyan, kaya ganyan po. So, nag-sing po kami ng happy birthday. So, if you have something for Pastor, you can reach him tomorrow. Hindi pala, sorry. Sa Monday po, July 29. Ito yung layut natin. Sila po ang mga talagang pagod na nag-organize nitong ating retreat. Young adults po, mga ate ko noon. Yan. Ito na ba ang last photo? So, salamat sa Lord for the opportunity na magkaroon ng retreat po sa leadership ng Jesus Flock Batangas. And hello kids! Sino ang estudyante ng Jesus Flock Academy? Nako! Si Bleslyn! Okay, so on Tuesday, July 30, it's time to go back sa Learning Center. So simula na po ulit class, opens on July 30 sa Tuesday. Okay, anong oras? 7:30? Kayo ay magple-pledge to the Bible na ulit at saka Christian flag. Okay, ano pa ang ating announcement? I think meron pa tayong yan. So, ating batiin ang ating August celebrators. Na si Kuya Abel po, nasa New Zealand. And our baby Ariana, andito po siya sa August 4. Yan, ating worship leader, si Ate Ajoyce. Happy birthday, Ate Ajoyce. And si Kuya Caleb, siya po ay nasa UAE. Malaki na si Kuya Caleb. And si Jury sa 18. Back to back with Mama Gina. Wala rin si Mama Gina ngayon. Wala nga. Si Ate Abby, one of our youth. And si Kuya Arnold, hindi lang nakakuha si Nanay Choleng ng picture, pero ito po yung anak ni Nanay Choleng. So happy birthday. Okay, and ito po ang update ng ating lot and building. So last Sunday, tayo po ay merong 28,100 on hand. And as of today, meron po tayong 40,200 pesos on hand. So ito po yung last Sunday natin ngayong July. So we are expecting na mabuo po natin yung 95,000 na i-deposit natin ito pong this week, end of the month. Okay, so yan lang po ang ating announcements. Pero before po ako mag-proceed, may tatawagin lang po ako na isa sa mga nag-attend ng leaders retreat. Something na gusto nilang mag-share. So binigyan ko sila ng opportunity, po. Sabi ko 1 minute lang. Hindi, 1 to 2 minutes or 3 minutes. So tawagin ko si Kuya Drew. Dito na kayo, ma'am. Dito na kayo sa tabi ko. Magandang gabi sa ating lahat. Kayo ba'y gising pa? Ayan. Hay, nako. Okay. So, nasabi naman po sa announcements kanina na
Ang kami pong, ang mga leaders po ay nagkaroon ng leaders retreat. Ayan, sa Alitagtag, Batangas. Thank you, Three Kings Villa. Palakpakan naman natin. Ang ganda ng serbisyo nila. Okay. Nag-promote. Naging matagumpay at naging makabuluhan ang Leaders Retreat noong July 22 to 23. Isa sa pinakamahalagang topic na tinalakay sa pamamagitan ng VTR ni Pastor Jerome, thank you Pastor, ay ang tungkol sa Holy Spirit o Banal na Espiritu. At aking na-receive sa kanyang teaching na lagi nating i-treat ang Holy Spirit bilang isang matalik na kaibigan natin, na siya ay buhay, siya ay may emosyon, kaya kung ano ang ating nararamdaman ay nararamdaman din niya. Kaya sa aking pagtatapos, yan tapos agad, hinihiling ko po na nawa tayong lahat na walang maiiwan na buksan at isukon na natin ang ating lahat-lahat, ang ating work, studies at everyday life sa Amen. Banal na Espiritu. Amen. Upang mag-function tayo na may buong kalakasan at Amen. walang panlalamig. Yun lamang po. Maraming Amen. salamat. Thank you, Kuya Drew. Sunod ko nang tawagin si Kuya Scott. Isa rin po sa nagpa-water baptize. Ikaw naman. Engineer po yan, engineer. Good afternoon po. Gusto ko lang po i-share sa inyo, 3 years ago po, I was broken po and walking alone po. Wala, parang easy go lucky lang po ako. Or ano pa po, go with the flow, ganun po. Yeah, but tapos po, may nag-invite po sa akin dito. Wala na po sila dito eh. Nawala yung nag-invite. Nawala Okay. na po kasi yung nag-invite sa akin. Pero, I'm trying to connect pa rin naman po sa kanila. Ini-invite ko po sila pabalik. Sila naman po ini-invite ko. Tapos po, ano ba nangyari nun? 3 years po, doon po, parang yung inner, parang yung soul ko po, para kasi pong may kulang. Like, parang ito na ba yun? Sabi ko sa Lord, ito na ba yun? Ito na ba yung will mo ito na ba yung will mo para sa akin? And may nag-invite nga po sa akin dito and ano pa ba yun? May nag-invite po sa akin dito, then wait lang. Nawala sila. Hindi po. Sabi ko sa sarili ko, magiging Christian ako pero hindi ko susuko hindi ko susuko lahat. At kasi parang gusto ko lang maging Christian as parang yun lang, parang gusto ko lang pang cloud chase lang. Oo nga po, ganun po. Totoo po yun. Yun po talaga yung nararamdaman ko nun. And sobrang grabe sa akin ng Lord sa buhay ko po. Iba po siya mag-speak sa akin dahil 1 year ago, sabi ko sa Lord, Lord, gusto kong isuko ng buo yung sarili ko sa inyo. And also, then, nag-start po yung struggle ko nung sabi ko sa Lord, wait lang. Nag-speak po sa akin ng Lord sa, yan? Ipabot niya ng phone ko. Anong verse nga yun? Anong verse nga yun? Wait lang mo. It's okay, Scott. We encourage you. Wait lang po. Nakalimutan ko po kasi yung verse kung Isaiah or Philippians. Philippines. Philippians. Sorry Yes. na po. Philippians po, 4 verse 7 po. And sabi sa akin nung sabi ko sa Lord na isusurrender ko yung buong ako. Sabi sa akin ng Lord sa Philippians. Philippians 4 verse 7 and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind Amen. in Christ Jesus. Then yun po talaga sobrang blessed ko na nakilala ko ang Lord. And Amen. Ano pa yun? And also
thank you po sa mga Christians friends ko po, lalo na po kay Dave. Sobrang ang dami niya pong ang dami niya pong nasasagot na tanong ko po dahil nagdududa po ako sa parang lately po nagdududa po ako sa faith ko. Nagtatanong ko, bakit nga ba ako naniniwala dito? Hanggang dito na lang ba to? Parang ganon. And yun po. Matagal na po ako pinagte-testimony ni Sir and hindi ko po kaya. And gusto ko lang din po i-share yung siguro po a month ago, pinakita sa akin ng Lord yung calling ko po. And hindi ko po akalain na yun po yung magiging calling sa akin ng Lord. Parang gusto niya po akong paharapin sa maraming tao, which is yun yung kahinaan ko. At ayun, pati po yung pagsasalita sa unahan, ayoko po talaga nun. Pero yun po yung calling sa akin ng Lord. And akala ko nung una, desire ko lang siya, pero hindi po talaga. Parang ayoko po na yun. And also, yun po. Thank you po sa inyong lahat. And kung wala po kayo hindi po mag-grow yung yung buong ako po. Thank you po. Thank you, Scott. Thank you. Nung nag-share po nung umaga, umiyak ako ng grabe sa batang yan. So, tawagin ko na sunod naman si Ate Princess Gia. So, nag-pick lang ako ng 3. Pero lahat gusto Pero 3 lang. Yung top 3. Top 3. Hello po sa inyo. Good Wow! afternoon po. Ang dami ko pong tanong nung bata pa po ako ang dami pong gumugulo sa isip ko na tinatanong ko po kung ano po bang meron sa buhay. Kung masaya, tapos mamaya malungkot na ulit, tapos mamaya masaya ulit, tapos mamaya malungkot na naman. Yun po, tapos ano ba yan? Tapos nung unti-unti ko pong nakilala ang Lord, nalaman ko po kung paano po talaga siya kumilos sa buhay ko. Doon po, unti-unting nagbago yung tingin ko sa buhay. Siyempre, hindi naman po talaga mawawala yung mga pagsubok. So, nung gulong-gulo po ako, ang naalala ko po, yung sinabi ko sa Lord, na patuloy akong magsusulat at sasalungatin ang kasinungalingan sa mga salitang hindi nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya nung nabaptize po ako, sabi ko, I will declare more of your glory, your power, and your love sa mga katulad ko po na naghahanap, gustong matagpuan, at ayun po, nagpapahanap. So, nung after ko po mabaptize, grabe po talaga. Sobrang bilis po ng kaaway. As in, nag-away po kami sa bahay. Opo. Kasi may anger issue po ako noon. So, parang medyo, yun po, nasasagot po ko po ang mga magulang ko. Ganyan po. So, this after po nun, nung binigay ko po talaga sa Lord, sinurrender ko po lahat. As in, parang hindi po ako yung ako. Kasi mabilis po ako magalit. Ang bilis ko pong mainis. Tapos, kahapon lang po, sobrang laki ng patience ko po, sobrang taas ng patience ko po. At ngayon, sobrang thankful ko po sa Lord kasi hindi na po ako nanginginig. Hindi na po nanginginig yung boses ko. Kasi, dati po talaga, kapag napapansin nila yung boses ko, ayun po yung nagiging rason kung bakit pag nagsasalita po ako, feeling ko po may mali sa boses ko. Feeling ko po talaga may mali sa akin. So, ngayon po na hindi na po nangyayari yung boses ko. And I praise God po. Kasi this is the first time po. Nagagawa ko po siya nagagawa ko naman po may salita sa school, pero dito po talaga sa church nahihirapan po ako. Pero ngayon, hindi na po ako nanginginig. And sabi ko po sa Lord na
na Lord, mag-iintay ako kahit ilang taon pa. Basta lang maging ayos ako, makapagsalita ako sa harap ng mga tao. Tapos ang sinabi niya po sa akin yung sa Psalms 23 po, na kapag nag-speak daw po ako dito sa harap, sabi niya po, ipapa-feel niya po sa akin na para po akong humihiga po sa green pasture. Tapos dadalhin niyo po ako sa yung anong pa po yan? Dadalhin niyo ako sa yung patisan daw po yon. Tapos yun po yung ipapafeel niya sa akin. Tapos ngayon po, hindi po talaga ako nanginginig. Hindi po ako kinakabahan. Talaga po yung Lord, ang grace ng Lord po is, ramdam na ramdam ko po siya ngayon. Ayun lang po. Thank you po. Thank you. Thank you, Princess. Totoo po yun, ano? Si Princess and Scott, nung una ko po silang ma-meet, hindi ko po sila naririnig. Hi, Princess. Hi, Scott. So, talagang, yung makaharap ka po talaga sa tao, makastand, yun po ay breakthrough. And magagawa mo lang po yan kung may confidence ka from the Lord. No, hindi mo po yun kaya sa sarili mo lang eh. Ako din. Hindi, totoo, mahirap po humarap dito sa harapan. Pero dahil alam mong God is sweet, He is with you, nandun ang confidence ng Lord, bakit ka mahihiya? Diba? So, mga kapatid, may breakthrough po sa ating mga kabataan. Ano? Hindi po totoo na they're just doing the TikToks, ganyan. I don't believe it. Lies po yun ng kaaway. Ang Lord po ay may magandang plans para sa ating kabataan. And let us all embrace it. Ano? Sige po. Yan po ang ating mga testimonies mula po sa ating mga kabataan. And hindi ko napapatagalin, ano, dahil lumalalim na nga ang gabi. It's already 5:40. Tayo po'y dadako na sa ating tithes and offering. And muli, ililid po tayo ulit ni Blesslyn and ni Juris. Okay? Before po si Blesslyn pumunta muli sa Amerika, siya po ay excited to be with us. Hello, Jesus Flock Batangas Church. We are gonna give our tithes and offering for the Lord. Let's all stand up. Love you, Lord. All your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
pa rin na sa harapan. Oh kids, tayo ay magkakaroon ng Saturday school. I think may maganda kayong gagawin dahil Sabado. Kayo ay patutulugin ng inyong teachers para kayo ay tatangkad. O sige, tayo po ay i-dismiss na po natin ang ating mga bata. Atin po silang ipag-pray, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga chikiting namin, ng church. Lord, salamat dahil patuloy sila ay napaparito, Lord God, sa church para, Lord God, makakaroon ng time, Lord God, of studying your word. And I pray, Panginoon, na ang word mo, God, ay magririma sa kanilang puso, O God. Ito, Lord God, ay magiging seed, Lord, na mag-grow in their hearts, O God. Lord, be with them. Guide them, Lord God, as they will, Lord, have fun sa kanilang Saturday school. We dismiss them with your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dismiss na natin ang mga bata at yung mga nasa likod po, request ko lang na come closer kasi mukha talaga tayong cavity. Sige na po, wag na po tayong mahiya sa isa't isa. And sa hapong ito po, mapapansin nyo, wala po si Pastor Michael and the whole family. Sila po ay nasa Jesus Flock Gateway. Sila po ay kailangan pumaroon. Kaya they have to leave and be with our Jesus Flock family. Ano po? So, pinapahatid po nila na even though they're not here, they will be watching the SOS. Ano po? Kaya sa hapong ito ay we are honored na i-welcome natin one of our sister all the way from America. Pinapakaba ko siya, hindi ko siya tinitingnan. Iba't ibang na ang naramdaman niya, no, para sa pagpa-prepare sa hapong ito, no. So i-welcome naman natin si Ate Rosalie, no? Wife of Kuya Ding, isa ko po siyang hipag. One of my hipags. Kompleto pa lang hipag ko dito. Okay. Lord, sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat. Salamat po sa hapong ito. Nakakatuwa po talaga. Parang yung puso ko po ay punong-puno po sa hapong ito. Magmula pa po sa ating worship, sa ating pong mga kapatid na nagpatotoo. Parang gusto ko nga pong magkita-kita kami ni Gia tsaka ni Gia. Sorry. Ni Gia tsaka ni Scott. Kasi alam nyo po, kaparehas nyo ako. Kahit naman hanggang ngayon, pero salamat sa biyaya ni God. Diba, tayo ay nakakatayo. Sa Kanya lamang, wala tayong kakayahan, mahina tayo, pero andon, nakikita natin kung papaano si God ay gumawa sa buhay natin. Sabi ko nga po dito sa dalawang mga princess ng ating church, si Princess at saka si Princess Gia. Sabi ko kanina, alam nyo, kapag tinitingnan ko kayo, nakikita ko nung kami dati, nung mga kabataan. Sabi ko, nagsimula ako ng high school ko po, nakilala si Lord. Yung pong mga taga Jesus Flock, pumupunta po sila sa mataas na paaralan ng Mabini. MPM pa po noon. So ngayon po, ano bang pangalan na ngayon? MCB na ngayon. So yan po sila. Sir Dennis po, kung hindi nyo po alam, classmate ko po siya. Andito din po si Floy, kapatid siya ni Ding. Classmate ko din siya. Parang may reunion kami, Pero sino pong mag-aakala na nung mga high school kami pa din po yung nakakilala kami kay God at kami po ay nagpapatuloy. At hindi po namin, sabi ko nga po sa dalawang princess, magpatuloy kayo hanggang sa buhay, hanggang sa mag-end ang buhay nyo kasi yun na yun. Walang turning back na. Kaya kami po ngayon talagang natutuwa ako na makita yung mga kaklase ko dati nung high school na nandito din. Thank you, Lord. Napakadami po na ipagpasalamat kay God, At napakadami din po natin na mga na-encounter, na samut-sari,
ng mga problema. Sabi ko nga po kay Ding, parang aalis na lang tayo. Parang samot-saring ata-atake ng mga kaaway. Pero minsan po, di po, kapag ina-atake tayo, parang parang ginaganon-ganon na lang natin. Kasi patong-patong na siya, parang back-to-back na nga. So anyway po, habang nagpe-prepare po ako ng notes na to, sabi ko nga po doon sa aking mag-ama, kay Ding at Leslyn, kapag nababanggit nyo pa, pag naririnig nyo ba yung battle, ano ba yung unang pumapasok sa isip nyo? Sabi ko sa akin, parang stressful pakinggan. Ayoko nun. Parang negative. Tapos sabi ni Ding, weapon. Sabi ni Leslyn, fighting. So nag-uunahan po silang dalawa. Ano pa nga din yung sinabi mo? Casualties, economic downfall. Ano pa yung sinabi mo? Sabi ni Leslyn, pain, wound. Sabi ko, ano pa? Sige pa, ano pa? Hanggang sa sinabi po ni Ding ng bandang huli, triumph, victory. Sabi ko, yun, nag-gets mo din. So gusto ko po, alam niyo po, totoo po yun. Kapag may mga problema po tayo, naiisip agad natin yung negative. Pero hindi po natin naiisip, wala pong victory. Di po ba? Kung walang battle, kung walang labanan. And meron po akong isa na kaibigan po, sabi niya po sa akin, ano ba naman to? Hindi na ako tantanan ng mga problema. Mayat-maya na daw po. Mayat-maya na. Sabi niya, katatapos lang nitong isa, may bago na naman. Sabi ko, kapatid, nasa saan ba tayo? Tayo ay nasa mundo pa. Yung sinasabi mong parang gusto mo na lang nagpapahinga, relax, chill, ganyan. Hindi natin pa yun continuous na mararanasan, nasa lupa pa tayo, di ba? Yung sinasabi mong yan, kaibigan, sa heaven yan. So, gustuhin man po natin o hindi, di po ba, yung ating mga challenging thing, mga bagay na nararanasan natin na hindi po kaaya-aya. Katulad po ng mga nag-share kanina, ayaw mo yon pero bakit parang bumabalik na naman, mawawala, babalik ulit. Noon nga pong retreat, katabi ko si Janet, sabi ko, ako nga yung life ko parang trampoline. Yung alam niyo, paglalaro sa trampoline, yung umakyat ka, bumaba, umakyat, bumaba. Tapos para din po yung sa yung sa ECG. Kung nakakita na din po kayo ng ECG, pag ganon, ST segment elevation, ganon. So sabi ko, parang ganon ang life ko. Pero ang mabuti na lang, meron po tayong Diyos. Sa hapon pong ito, nais ko pong i-share sa inyo ang about po sa Exodus po, 7 verse 8 to 16. Ang title po noon is Israel defeats the Amalekites. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling mag-pray muna. Hallelujah, Lord. Father God, we thank you for tonight. Thank you, Holy Spirit, for working within us, oh God. Thank you, Father, Lord, for your presence, oh God. Thank you that we can come to you anytime. Lord, we pray, oh God, that you will open our eyes. Lord, open our ears. Open our heart, oh God. Lord, to receive from you, Jesus. Lord, hide me behind your cross, Father. In Jesus' name, amen. So, kung kayo po ay may Bible, paki-open po natin. Excuse po ha, kinakailangan kong gumamit nito. Ito po yung bago kong kaibigan ngayon. Naintindihan ko na si Ate Lynette kung bakit parang hindi siya magkandatutok nung nawala po yung kanyang salamin. Okay po, basahin po natin Exodus 17 verse 8 to 16. While the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, "Choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow I will stand at the top of the hill, holding the staff of God in my hand." Verse 10,
So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of a nearby hill. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. Moses' arms soon became so tired he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. As a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. Verse 14, after the victory, the Lord instructed Moses, write this down on a scroll as a permanent reminder and read it aloud to Joshua. I will erase the memory of Amalek from under heaven. Moses built an altar there and named it Yahweh Nisi, which means the Lord is my banner. He said, they have raised their fist against the Lord's throne. So now the Lord will be at war with Amalek generation after generation. So dito po, bigyan ko lang po kayo ng, inalis na yung ano, bigyan ko lang po kayo ng konting background. So dito po, ito po yung time na sila po ay naglalakbay, mga Israelites, sa pangunguna po ni Moses, siya yung naglilid. Galing po sila ng Egypt, alam po natin yung story dati, na sila po yung mga slaves doon. At sa bandang huli din, dahil sa lahat ng mga salot na ranasan po ng bayang Ehipto, pinaalis na din sila ng Pharaoh. So habang po sa kanilang paglalakbay, sa time na ito din po, nakatawid na din po sila sa Red Sea. Yan po yung Red Sea, yung nahating dagat, and then nakatawid na po silang lahat, and after nun, sumunod din kakaalis pa lang nila, sumunod na yung mga yung mga karwahe ni Pharaoh. So pero, nakatawid po sila, dumaan sila sa tuyong lupa, nakatawid sila, yung mga sundalo po ng Pharaoh, natabunan sila na ng tubig. Nagsarado na po once na dating na po yung nakatawid. Salamat po. Nakatawid yung mga Israelita sa pangunguna ni Moses. So okay na po sila, nakatawid na. Ngayon, syempre 'di ba yung final destination nila is yung promised land, yung Canaan, no? So habang nagta-travel po sila, meron pong group ng mga tao. Ito po yung mga Amalekites na di po ba kapag may mga grupo ng tao na mga nagta-travel, walkathon or something, ang kalimitan po nating napapansin yung mga nasa hulihan, sila yung mahihina, sila po yung mga pagod na, di ba ganun ang bawat grupo kayo ng mga naglalakad. Sila yung napapansin mong nasa huli, mahihina na, mga ina na may kargang mga bata o yung iba pong matatanda na hindi makasabay ng lakad doon sa mga sa mga mas bata pa. Ika nga ni vlogger Ted, nandito po ba si Ted? Sabi nga ni Ted, yung ang naliligo na lang yung mga bata, yung matatanda wale. Natawat po talaga ako doon. So parang ganun po yung makikita yung nasa hulihan, mga matatanda na, mahihina, may mga karga-kargang mga yung tao, may kargang mga daladala, may mga anak. So ang mga Amalekites po, ganun sila. Wala po silang takot sa Diyos. Nag-take advantage sila. Niluso po nila yung mga nasa hulihan. So Amalekites, tatanungin niyo po, sino ba yung Amalekites? Siyempre, galing sila sa lahi ni Amalek. Parang kung si vlogger Ted, sorry Ted, lagi kitang nagagamit example ngayon. Kung si pastor, si Bunso at saka si LA, ngayon ikaw naman. So kung mga lahi po ni Ted, Tedites, siguro. Pero ito, lahi ni Amalek, so Amalekites. So nagmula po sila sa lahi ni Amalek. Alam niyo po kung sino si Amalek? Apo po pala siya ni Iso. Kilala niyo si Iso. So si Iso po ay twin brother ni Jacob. At ang kanila pong ama ay sino? Si Isaac. At sino pong ama ni Isaac? Si Abraham.
So alam din po natin yung kwento nung nung dalawa na sila ay twin brother, tapos po yung birthright na dapat kay Esau napunta kay Jacob dahil lamang sa isang sopas, mangkok, lomi, parang ganun. So, pamula po noon, nagkaroon na po ng hatred. Si Amalek, ipinasa niya sa kanyang anak. Ipinasa ni Esau pala. Nagkaroon ng hatred si Esau, pinasa sa kanyang anak na si Eliphaz. Si Eliphaz, nagkaroon ng anak, ito nga si Amalek. Yun din yung ipinasa niya. Ang sama po yung magpapasa ka sa salinlahi mo ng hatred, bitterness. Pasa-pasa lang yan. Kaya, huwag niyo pong gagawin yun sa inyong mga salinlahi, sa inyong mga descendants. Ang ipasa po natin ay mga bubuting bagay na atin pong natutunan kay God, mga bagay na dadalhin po ng ating mga anak at ipapasa nila sa kanilang mga kaanak-anakan at kaapu-apuhan at yan. So, sa ating pong pagbabasa kanina, nagtaka din po ako na, di po ba, pinadala ni, so, ang mga Amalekites po, sila nga po ay walang fear kay God. Nagtitake advantage sa mahihina at madaling bumigay sa hamon ng buhay. Enemy attack us when we are weak, weary, and worn out. Sabi po yan sa Deuteronomy 25 verse 18, they attack you when you were exhausted and weary, and they struck down those who were struggling behind. They had no fear of God. Tayo po, kapag po tayo'y nanghihina, kapag po tayo ay parang gulong-gulo sa ating isipan, madali pong, doon parang nagtitake advantage po talaga yung kaaway. Doon siya, parang ano po siya parang nagsasamantala, nananamantala po siya sa ganun. But you know what? Ang atin pong God, He cares for the weak, but He hate the wicked. Yung pong mga enemy. Si God po, wala po tayong maririnig na pagkondena niya sa atin. Ano po? Hindi niya po, kapag po nakalubog tayo, hindi niya tayo parang ilulubog pa ulit. Si God po, sabi nga, di ba, God is love. So ano ba ang love? Love is patient. Sobrang tiyaga po niya sa atin. Love is kind. Love doesn't record of wrongs. Ano pa po? Love never fails. Ganun po si God kasi sa atin. Sabi po sa Matthew 11 verse 28, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and heavy burden, and I will give you rest. Yung sumunod pa nga pong verse doon, come, and I will teach you. Sabi ko, Lord, salamat po, katulad po doon sa mga nag-share kanina kay Scott, kay Gia, tama, kay Gia, na ayaw na nilang pakinggan kung ano yung sinasabi ng labas. Ang gusto nilang pakinggan, ang gusto nilang paniwalaan, is kung ano po yung sinasabi sa word ni God. Dahil yun po ang truth. Kung wala po dito, kung hindi galing kay God, ayun po ay kasinungalingan. Si God po, sa kabila po ng ating kahinaan, nga po sinabi ko kanina para tayong ECG tracing, pero nandun po siya lagi po siyang open arms, naghihintay sa atin, nag-i-invite. Tayo na nga lamang po ang ayaw magpa-invite at ayaw lumapit. Sabi niya, come, and I will give you rest. Sige po, habang nag-share siya kanina, damang-dama ko po yung parang pagod niya, yung dati niyang buhay na parang, hindi ako ito, ayoko nito, yung ganun. Pero, dahil po sa siya'y nakakilala na kay God, nagkaroon siya ng kapayapaan, nagkaroon siya ng pahinga sa Kanya, at nabuksan po ang kanyang isipan na ang Lord lamang po ang siyang kailangan niya sa kanyang buhay. So ano po ang cause of tiredness natin? Ano po ba?
ano po, isa lang, nadidisconnect po tayo sa source ng atin pong strength, source ng energy, nadidisconnect. Di ba yung ganun pag sa pinlog natin, alisin natin, biglang nawala, wala na pong power, kapag naglolobat na yung mga phone natin, parang mahina na din, tsaka pag yung signal po ay, katulad po sa bahay, daladala ko po yung phone, sabi ko, parang wala na yata akong nakukuhang kasi ang layo-layo ko na po pala dun sa bahay. So, wala po akong makuhang information, wala akong makuhang kahit na So, nung lumalapit po ako dun sa bahay, nandun yung wifi. So, nakakakuha na po ulit ako ng mga dapat ko na malaman, dapat kong malaman sa cellphone ko. So, parang ganun din po tayo sa ating buhay kapag nalolobat, sa ating relationship kay God, hindi na yata natin nababasa ang ating Bible, hindi na tayo nakakapag-pray. Po tayo, nawawala yung ating signal, nadi-disconnect tayo. So, kailangan lang i-reconnect po natin at para po tayo magkaroon ulit ng energy. Hallelujah. So, si Moses po, base po sa nabasa natin sa kanina, he positioned himself on the hill. Sa biblical text po, ang hills are used as a place for prayer and intercession. And Moses, hindi lang po siya nagpunta ng siya lang, di ba? Kanina po sa nabasa natin, kasama niya si Aaron at saka si Hur. Si Moses naman po, si Joshua, in-instruct niya si Joshua na pumili po ng ilang tauhan to fight Amalekites. Sabi doon, Joshua was instructed by Moses to choose some men. Habang binabasa ko po ito, na lang po ako, sabi ko, Lord, bakit some men? Hindi ba pwedeng all men? Kasi nga, labanan. Dapat kung sino yung mga lalaki, isama niyong lahat. Kung sino yung may kakayanan, isama niyong lahat. Pero ang nangyari po doon, sa tingin ko lang, ito naman po yung opinion ko lang, some men, dahil wala po silang, hindi po lahat ay merong armas. Kasi di po ba galing sila ng Egypt, ang kanilang doon, slave sila. So wala naman po silang military training, wala silang background doon. Maliban po kay Moses. Kasi di ba si Moses dating nasa palasyo, so lahat ng benefits doon, na niya katulad siguro din ng military training. Yung iba po, nagkameron sila ng armas kasi nga yung, di ba, natabunan ng tubig yung mga Egyptian soldier. So yung ibang mga bangkay na daw po sa mga seashore. So kinuha nila yung ibang armas nila. So kaya po meron yung iba, kaya sa men lang yung ipinadala. Pero po sa atin po na mga naririto, ano po ba yung mga, yung pinaka-special weapon natin para po maipanlaban po natin sa mga kung ano-anong mga bagay na dumadating sa atin. Kasi nga lagi po tayong may battle, battle po sa relationship natin, sa family natin, relationship natin sa ating mga asawa, sa atin pong, hindi pala mga asawa, sorry po. Hindi po mga asawa, sa asawa, relationship sa asawa, relationship ng isang ama sa kanyang anak, sa school, yan, magpapasok na po yung mga bata, so may battle tayo doon, sa work, ay nga bunso, sa work, talaga, kanina limutan ko po kasi ang work, dahil sa ngayon po, hindi ako muna magwo-work kasi parang nawala sa isip ko yun, pero I only have like 2 weeks left, so Lord, panibagong battle na naman, work, ganun po, so sa work, sa school, sa yung inner struggle po yun yung mahirap. Yun yung shinare kanina ni Scott at saka ni Gia. Isa po din po yun sa mahirap na so po ang weapon, ang pinaka-special weapon po is weapon of worshiping Him with a lifted hands. Sa church po, it's okay to clap, it's okay to dance. It's okay to open your mouth and say praises to the Lord. It's okay to get excited, It's okay to jump.
At higit po sa lahat, alam nyo, nung maaral ko po ito na, Lord, ganun pala ka-powerful, ano? Ang isa po is yung kapag itinataas po natin ang ating kamay sa Panginoon, hindi lang po pala parang physically, parang ginagawa mo yon. Kasi tayo, bakit ba? Parang yung, lalo na po sa mga bagong Christian, bakit ba sila nagtataas ng ng kamay? Hallelujah, praise the Lord. Nagtataas ba sila ng kamay dahil may question sila? Kasi si Ding, ganyan. Tatlo lang po kaming nasa room na nag-uusap, gano'n pa siya. Ding, sorry ha. Ikaw kasi yung nakikita ko. Sweet man laglag, ano. So ano ba, bakit ba natin itinataas sa ating kamay? Dahil yung katabi natin nagtataas ng kamay, makikitaas na din ako. Pero alam niyo po, may spiritual, ano po yun, meaning, na kapag itinaas po natin ang kamay, prophetic po yun eh, na sinasabi mo, Lord, kailangan kita. Ganon. So dito po merong 4 o 5 lang siguro. Okay. Gesture of raising or lifting hands from the Word of God means, number 1, our expression of longing for Christ. Sabi po sa Psalm 143 verse 6, I lift my hands to you in prayer. I thirst for you, as parched land thirst for rain. So yung ating pong pagtaas ng kamay, parang sinasabi mo, idinideclare mo. Kasi di po ba, kung ano po yung nangyayari physically, yun din po yung nangyayari spiritually. Kung hindi nyo po alam, we are on a spiritual battle. Nasa spiritual warfare po tayo. At ang isa po na weapon na binibigay sa atin ni God, prayer with a lifted hands. Kapag po tinaas mo ang kamay mo, sinasabi mo sa Lord, Lord, kailangan kita. Ding ikaw nga, itaas mo nga yung kamay mo, dalawa. Yan. Ayan. So, pwede ka nang makaupo. So, yun po kung napapansin niyo po ba, no? Funnel shape siya. Parang, Lord, vessel, Panginoon, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Sayo na parang sinasabi mo sa Lord, Lord, I want more of you. I am thirsty and hungry for more of you. Sa mga bata po, kung napapansin nyo, parang by instinct ta din. Sino po dito yung may mga toddler? Di po ba pag paano ikaw nga ulit. Paano yung mga toddler pagka parang, nila? Toddler, alam mo ba? Ayan, ganyan. Ayan. Di pa ba yung mga toddler, pag nakakita natin, yung gumagano sila? So parang gusto po nilang magpakarga sa kanilang parents. Parang tayo din po, pag nagre-raise po tayo ng hands kay God, idinideclare po natin, Lord, i-carry mo naman ako. Pagod na pagod ako. Ganyan. So hindi po ang pagtaas ng kamay, isa lamang na parang pakitang gilas. Na worship ako kay God. Kaya kung mapapansin niyo po ako talaga, inire-raise ko po talaga ang hand ko. At alaman mo pa po ang isa pa pong powerful doon. Habang po ginagawa mo yon, yung parang dinideclare mo, Lord, I am free. I am free. Parang gano'n na, dati po, sabi ko nga kanina, pwede kami magsama-sama ni Nagia at saka Scott. Isa po ko doon sa sobra pong pagkamahiyain. Alam mo po, nung bata daw po ako, sabi ng nanay ko, pag sabi na, umupo ka dyan, uupo daw. Pag sabing tumayo ka, tatayo. Sabi ko sa nanay ko, Nay, parang man akong aso. Para po, di ba ganon? Sit, up. Di parang sabi ko nga, para pala akong aso. Anyway, pero alam niyo po, si Lord po yung nagpapabago sa atin. Nung mapasama po ako sa worship team, tambourine, ganyan, medyo keme-keme pa po noong una, magdadance pa. Sabi nila, Ma'am Eunice, extend yun ng mabuti yung kamay nyo, kumbaga kung hanggang saan, ganyan, hanggang saan, ganon. Alam niyo po, nung ginagawa ko po yun, parang nagkameron po ng release sa buhay ko. Akala niyo po parang wala-wala lang, pero it will give you freedom po. Kapag ginawa niyo po iyon,
parang sinasabi mo, parang, kaaway, umalis ka, parang, whoosh, parang umalis ka. Ewan ko po kung nararamdaman nyo, pero it will elevate you na gusto ko pang purihin, gusto ko pang pasalamatan ang aking Panginoon. So, number 2 po, it's an expression of a need for help. Sabi po sa Psalm 134 verse 2, lift your hands toward the sanctuary and praise the Lord. Sanctuary, yun po yung church. Wala na pong ibang pinaka-the best na place para po itaas natin ang ating kamay, kundi po sa church, di ba? Wala pong magko-question sa iyo, huy, Beverly, bakit mo ba tinataas yung kamay mo? Di ba walang magko-question sa iyo, malaya mo siyang magagawa. Last Sunday nga po, doon kami nakaupo ni Gia. Lagi na lang si Gia, sorry. Si Gia, nagkakasagian na po talaga yung mga kamay natin, namin. Pero wala kami pakialaman, taas pa din kami ng kamay kay God. Kasi gusto po namin sabihin kay God, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko. Yun po yung parang, ano pong tawag doon, yung body language natin. Parang, ganun yung body natin, ganun siya mag-pray. Di ba yung tayo, we are human spirit with a soul living in the body. So kung atin pong ginagamit ang ating body, parang sinasabi natin na, inuutusan natin na, gawin mo yan para sa Panginoon. Yung katawan mo, kung anong meron ka, kung meron kang paa, itaas mo din, kung kaya kayanin. Pero dapat po magpasubmit yung body natin, hindi yung siya yung mangunguna, hindi yung flesh. Alam niyo po ba na ang meaning ng Amalek is a man of flesh? Sabi ko, yun pala yung meaning nun. Yeah, wag na po natin pangunahin yung ating flesh. Dapat yung spirit natin na naka-intune kay God. So si Moses po went with Aaron and Hur. So si Moses po at this time siya po ay mga 80 years old na po siya. So si Nanay Sally ay 83. So mas matanda siya kaysa kay o baka mga ganyang edad. So si Nanay po, katulad nung nakita ko siya nung prayer meeting, inalalayan siya ni Ate Lea, tsaka ni Tad. Alam mo po, nung makita ko yon, sabi ko, tama-tama talaga ito nga yung teaching. Para kasi, kasi parang, bago ko po ito, say ko, Lord, ano po ba yung gusto niyo pong Isa lang po yun sa mga confirmation. Nung makita ko si Naiseli, may tungkod na siya, pero kinakailangan pa din po niya ng help. Kasi mahina na si Nanay. So, sinama po ni Moses si Hur at saka po si Aaron. And alam po natin doon sa story, habang lumalaban si Joshua, ano po ang ginawa ni Moses? Yung kanya pong staff na dala-dala, yung kanyang tungkod, ding! Anong ginawa? Yan po kasi yung Rome niya today. Actually po, wala po kasi ito sa plano. Pero sabi ko sa kanya, ding, meron bang tungkod sa bahay? Nakita po kami ng blue. Sabi ko, parang kabluhan natin. Sabi ko, wag mo na lamang dalahin sa Sabi ko, wag na lang natin gawin yun. Sabi ko sa kanya. Pero ewan ko, ginagawa ko pa din sa iyo ngayon. Sorry. So, ganun po, itinaas ni Moses ang kanyang kamay. And syempre, kahit po 15 minutes yan, mangangali at mangangawit ka din po, At hindi po sinabi sa Bible kung gaano po katagal. Basta sabi, until sunset. So, hindi po natin alam kung kailan nagsimula yung labanan, tanghaling tapat ba hanggang sunset. So, pwedeng 8 hours, 15 hours, 12 hours, po. Pero kung ikaw, i-imagine nyo po si Nanay Sally, dala-dala yung ngawit na ngawit siya. So, kinailangan niya si Aaron at saka si Hur, kumuha po sila ng stone, pinaupo nila si Moses para ma-relieve naman yung pressure sa legs. And then, magkabilang kamay po, itinaas po. So tayo po, dito sa church, sabi ko nga, it's the best place, Pastor, sorry po, nasisira yata. So sa church po, ito po yung best place where you can find the best help and the best helper. Nag-uusap-usap nga po kami kanina. Ate Lynette, ikaw naman ang gagamitin ko. Tsaka si Darlene. Magpagamit po kayo,
Kasi minsan lang naman po ito. So kanina po habang nandun kami, sabi nga ni Ate Lynette, grabe ano, ang ano ng church. Ang dami parang, we're so blessed. Ano po, kasi may doktora na tayo, si Doktora Darlene, ayan. So madami na din pong mga nurses sa church, ayan, si Nurse Apple, si Nurse Malu, tsaka si Nurse Maricel, ayan. Apple nga po. Si Nurse Wilma. Magkaiba pa po ba yung Wilma at Apple? At saka si Lancy, ang ating future nurse, at si Ate Emma. At saka si Yesa. Oh, Lord, thank you so much po. Tapos alam niyo po, napakadami ding teachers. May teachers din tayo. Ang aking classmate, tsaka yung kanyang esposa. Tama? Ang kanya pong esposa. Ano pa bang meron tayo? Madami pa tayo. Madami tayong engineers. Engineer Ninya, Engineer Scott, Engineer Ding, Engineer Ted, Engineer Ompol. Wala si Ompol. Ompol, pagaling ka ha. Pagaling ka. So, at iba't iba pa po. Meron po tayong may bahay. Meron po tayo na mga nanay na, alam niyo po ba, ang nanay po ang siya sa pinakamahirap na job. Sabi natin Daya. Alam niyo po, yun po talaga ang pinakamahirap. Kaya saludo po ako doon sa mga full-time na mga nanay. Salamat po sa lahat po ng inyong mga ginagawa. Ano pa bang meron tayo? Meron pa tayong nasa military, si Irene at saka si Eric. Ano kaya? Sorry. Pati sila ginamit, sorry. Hindi, gusto ko lang pong umingiti sila eh. Maganda po yung umingiti. Salamat po. Kaka-bless. May dimple pa. Thank you. Di ko po alam kung ano na nangyayari, pero masaya po tayo sa presence ni God. So madami po tayo na biniyayaan ni God ng samut-saring gift. Yung mga bagay na si Joyce lang po ang may kayang gawin. Hindi kayang gawin ng ibang tao. Kahit pa po kayo may kakambal, hindi niya kayang gawin. Ang kayang gawin ni Dave. Kayang gawin ni Lancy. Kaya tayo po ay pinili ng Diyos, tayo ay chosen. Ikaw lamang ang makagagawa noon. Si Fredeline, may katangian po siya na siya lamang po talaga ang makakagawa. Hindi ko kayang gawin. Yun ay gift ni God sa kanya. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung kayo po ay nangangailangan ng tulong, huwag naman po financial. Tayo po ay, kapag ganun po, tayo po ay magtutulungan lang. Pag umuta ka sa isa, utangan din kita. Ganun po. Kaya, hindi, kidding aside po, lumapit lamang po tayo. Huwag po tayong maging alone na parang ikaw na lamang yung tao sa mundo na, sabi nga, no man is an island. Kailangan po natin ang bawat isa. Natutuwa po ako sa shinare ni Scott, sabi niya, kinakailangan kong magtanong kay Dave. Tama yung ginawa mo. So natutuwa naman ako doon. Huwag po tayong magmagaling. Ano po, sa amin nga po sa work, kahit po gaano ka na kabeterana sa work, palagian pa din po na kami nagtatanungan po sa isa't isa. Kasi huwag kang magmarunong, huwag kang mag-assume. Kasi baka mali ang magawa mo. Buhay ang kapalit. Didelikado po sa aming mga Alam po yun ng mga nagtatrabaho sa mga hospital. Ayun po, delikado. Kaya magtanong po tayo. Kung hindi po tayo sure sa isang bagay, wala pong tanong na nakakatawa sa mga kabataan. Kasi iniisip nyo, parang nakakahiya naman itanong to, parang ganun. Wala pong nakakahiyang tanong, walang tanong na parang foolish, na parang, ano ba naman to, baka sabihin niya, wala ka bang common sense? Ganun yun po yung iniisip natin, pero actually, kung mag-approach po tayo, lalo na sa isa nating kapatid, sa mga mas nakakatanda po sa atin, ma-appreciate po nila yun. Ako po, gustong-gusto ko po na may nagtatanong sa akin, kahit wala akong may sagot. At least, nakinig ako. Ano po ba? At kung ako po ay tinanong at hindi ko po alam, hindi naman ako mag-assume na parang,
sige ganito yung gawin mo, i-refer kita dun sa alam ko na, o puntahan mo si Ate Nedge mo, expert siya doon. Alam niya po, ewan ko kung ano pa yung expertise niya. Konting panahon ko po lang po silang nakikilala, pero pinipilit ko pong kilalanin ng bawat isa. So, ayun po, yung parang, wag niyong iano na nakakahiya naman itong tanong ko. Alam niyo po, lalo na papagdating sa love life. Yan. Tanong po kayo, please, tanong po kayo. Tanong po kayo sa nakakatanda. Sabi po nila, sabi ng mga matatanda, papunta ka pa lang doon, pabalik na kami. So, ganun po kaya yung mga kilos ng mga anak-anak dyan. Huwag nyo nang, kasi basang-basa na ng mga parents, Magtanong po kayo sa kanila, tsaka may mga experience na sila, mas mapapayuhan niya kayo na maganda. Alam niyo po, nung kabataan ko, gustong-gusto ko po talagang kausapin dati sila, Nanay Selly, nag-spend po ako ng time na makipagkwentuhan sa kanila, kila Mami S, kay Tatay Tim, na-miss ko si Tatay Tim. Lagi pong nakikipagkwentuhan sa kanila, kila Lola Ata dati, kila Nanay Julie. Hi, Nanay Julie, kung nanonood ka. Gustong-gusto ko po talagang makinig sa mga kwento ng matatanda kasi madami ka po talagang mapupulot na mga aral na mga naging experience na nila. Kaya kayo mga kabataan, wag lang kapwa kabataan, makimingle din sa mga katulad namin. Para ko natin sinabing matanda ako. Anyway, matanda na talaga kasi may salamin. Okay, number po? Sabi doon, be aware of the practical needs of others to fight their battles. Pero minsan naman po, hindi din kami marunong bumasa. Yung parang, ganun ka na pala nasasaktan sa loob, hindi namin kita sa labas. Kaya please, mag-approach po kayo. Nalulungkot po talaga ako sa mga nababalitaan ko na mga nag-suicide po na hindi po sila naka-ask ng help. Pero tayo po na alam po natin kung ano ang dapat gawin. Mag-ask po tayo ng help. Huwag po nating suluhin. Bigat ka na pala, parang puputok na yung yung dibdib mo, kinikimkim mo. Magsabi po tayo. Magagaanan po tayo. That's for sure. Kasi na-experience ko po iyan. Number 3 po, to demonstrate that enemy has no power on us. Paano yon? Exodus 14 verse 8. The Lord hardened the heart of Pharaoh, the king of Egypt, so he chased after the people of Israel who had left with fists raised in defiance. Raised fists represent God's sovereignty and power. So paano yon? So pag tinataas natin ang ating kamay na nakaganon, ibig sabihin, dinideclare mo sa iyong buhay, Lord, you are a sovereign God. Kaya mo po ang lahat ng bagay na akala ko ay makakagapi sa akin. Pero dahil po sa tulong mo, ikaw ay kasama ko, ako po ay magtatagumpay. So number 4 po, an act of love for our children. Yan po mga parents po, kung kayo po yung mga parents, nung malaman ko po ito, talaga pong kada worship, kada prayer, talaga, pandaas po talaga ang kamay ko, yung habang nananalangin tayo sa ating mga anak, dahil kung nalalaman po natin yung significance ng pag-raise ng hand, paglilay ng hands po sa kanila habang sila'y natutulog, palagi niyo po siyang gagawin. It's powerful. Sabi po doon sa Lamentation 2 verse 19, rise during the night and cry out. Pour out your hearts like water to the land. Lift up your hands to Him in prayer, pleading for your children, for in every street they are faint with hunger. Mga kapwa parents ko po, napaka-importante, ipag-pray po natin ang ating mga anak with the lifted hands, ilay hands niyo po sila, araw-araw, consistent, hindi niyo po alam kung anong power ang nagagawa po noon sa buhay. One time nga po si Bleslin po habang natutulog siya, nilay-hands ko po siya. Siguro mga alas 11 yon. Minsan natutulog siya alas 9, ganun. Tulog na po siya, pinag-pray ko po siya, nilay-hands. Nagulat po ako, after ko mag-pray, sabi niya, Amen. Gising pa pala. Gising pa po pala.
Natuwa naman po ako na napakinggan pala niya yung prayer ko. Sabi niya, amen. Importante po. So parents, God is seriously commanding us to lift up our hands to Him in prayer, pleading for our children. Bring them to church po. Katulad ng mga bata po kanina. Minsan po parang hindi tayo mag-church kasi sabi natin, iyak nang iyak yung mga anak ko, parang ayaw nila, so ikaw na magulang, wag na lang din tayo, wag na lang mag-church. Pero sinasabi ko po sa ating mga kapwa parents, mas may authority po tayo kaysa po sa ating mga maliliit na anak. Kaya please po, sa ayaw man nila out sa hindi, kalad ka rin nyo po sa church. Hindi nyo pa po alam kung ano yung impact sa kanila sa ngayon, pero pagdating po ng time, tumatango si Ma'am Janet, siguro na experience. Pagdating ng time, makikita nyo po yung yung positive effect. Worship today leaves legacy that will affect the next generation. Ganun po ba yung gusto nating mangyari sa ating mga anak? O ang gusto nyong mangyari yung nangyari kay Amalek at sa kanyang salinlahi na ang naiipasa po is mga bagay na mapapangit tapos dadalhin pa ng next generation. So sa atin po nung ayaw po nating mangyari iyon. Number 5, and last, it is a sign of surrender. O yan ding, alaman mo na yan. So habang nagwo-worship po tayo kay God, yung pong pag ng kamay natin na katulad ng kay Ding, it's a sign of surrender. Alam niyo po ba na yun yung international sign? Hindi lang siya local sign ng pag-surrender, international sign. Kung makadating ka sa Japan, or kung sa US, or sa Korea, or saan pa bang lupalop ng mundo, pag umanon ka, ibig sabihin, surrender ka. Alam niyo po, kapag tayo po ay nag-surrender sa world, when we surrender to the world, it means we are on a defeated side. Yung kapag po ang mas pinaprioritize natin is mga makamundong bagay na may magandang effect ngayon, bukas ay wala naman, mga bagay na magbibigay sa atin ng pansamantala o panandaliang kasiyahan, pero may long-lasting effect na hindi maganda sa atin. So ganun po, kapag sinurrender po naman natin ang ating sarili sa word, hindi sa world, sa word po, kay God, it means we are on a winning side. Ano po? Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Ang lagi po niya sinasabi, anak, ayaw ko na ikaw ay napapahamak, hindi yan ang plano ko sa iyo. Ang plano ko sa iyo is ikaw ay isang maging mananagumpay na sundalo ko. Army ko, hindi pala sundalo, army of God. Hindi po ba kapag may mga laban, hindi naman po ang pinapadala is isang soldier lang. For sure, talo po yun. Ang pinapadala po is mga set of armies. So tayo po ba ay mga end-time warriors of God? Tayo ba ay may mga weapon, powerful weapon sa pakikipaglaban? Hallelujah. Surrender means to let go of control and trust God. Yung parang pag surrender tayo, di po ba? Parang walang-wala nang natira sa'yo, parang kasuotan mo na lang siguro kung ikay pupunta sa prison, di ba? You're not entitled to anything. Parang inalisan ka ng lahat. Yun na lamang yung damit na pagpasok mo doon. Pero alam niyo po, kay God, kapag surrender tayo kay God, parang opposite, nagkakaroon tayo ng freedom. Sa world, parang nalimited ka na, nandun ka na lang sa isang four corners, tapos may rehas-rehas pa. Pero pag surrender tayo sa word ni God, kay God, parang mas lalong nagkameron ng freedom. Freedom to love Him, freedom to glorify Him, freedom to give the highest glory to Him. So our surrendered life is to give our all to Him, our body, our soul, our spirit, for the glory for His glory alone. So sa isa pong church, may
story po na meron po silang prayer meeting. Bago pa lang po itong nag-i-start na church at mga matatanda po yung members, wala po silang instrument. Pero sabi po nung isang nag-pray doon, sabi niya, gagamitin ko ang aking 10-string instrument. Tapos nagkatinginan po sila. Wala namang may dala, wala namang kaming nakikita. So nung mag-pray po yung lalaki, sabi po niya, yung po palang 10-string na sinasabi niya, siya ay merong 2 eyes, 2 ears, 1 heart, 1 tongue, 2 feet, and 2 hands. Ding, anong sum? 10. Part mo pa din yun eh. Ayan, 10, yun po pala, Oo nga, Lord, built-in sa amin, na magbigay ng glory sa iyo. 2 eyes, so we can be God-focused instead of self-focused. 2 ears, so we can listen to His still, small voice. Alam niyo mga kapatid, yung boses ng kaaway, pasigaw yan eh. Parang, hindi ko kayang sumigaw. Parang ding, ang bato. Ganon ba yung sa mga nakaaway? Sige, tumalon ka! Sige, tumalon! Ganon, ang boses ng kaaway. Parang sa loob-loob ko, bakit mo kinakailangan sumigaw? Kasi parang kinakailangan niya ng pansin, ng attention mo. Diba? Kaya siya sumisigaw. Yung God's still small voice, hindi niya po kinakailangang sumigaw. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil nandito lang siya eh. Nasa atin siya ang Holy Spirit. Papaano po siya sisigaw? Magkakalapit lang nasa sayo. So pwede po bang yun ang atin pong pakinggan, Huwag po tayong magkaroon ng distraction doon sa sumisigaw ng, sige, tumalon ka. Huwag ka nang umattend ng prayer meeting, may gagawin ka pa. Pero alam niyo po, one time na experience ko po yon. Hindi ako umattend ng prayer meeting, madami pa akong pag-aaralan. Pero alam niyo po, yung 1 hour ko, parang wala din namang pong nangyari. Bagsak ako sa exam. Hindi din ako nakapag-aral. Sabi ko, sana umattend na lang pala ako ng prayer meeting. Yan po, yung mga ganong incident po ng ating buhay. So, 1 heart, so we can love Him with all our heart, soul, and mind. Yan, sinabi din po ni Scott kanina, na pwede bang parang kalahati lang o parang mag-Christian-Christianan lang, parang ganun sa una. Pero diba dineclare niya kanina na He wants to give yung lahat-lahat sa Kanya, total surrender. Nabanggit niya yun kanina eh. Thank you, Lord. Sa iyo po yung papuri sa buhay ni Scott. 1 tongue, so we can speak the loving kindness of God in our conversation. Alam mo po, nung dumating po ako, sabi po nung isa naming pinsan, isa naming kamag-anak, ay Rose, nandito ka pala. Punta ka sa amin nung makapag-maritesan naman. Parang maritesan po. Pero, pinaplano ko na po, pupunta naman po talaga ako, hindi po para magmaritesan din. Pero, ang iniisip ko na po ngayon, ano kayang mga kwento na po pwede kong ipasok kung sino itong Diyos na meron ako, gaano siya kapagmahal sa bawat isa sa atin. Yung parang ipasok mo sa mga conversation, kami po sa bahay, nagkakatinginan na lang kami minsan, pasok? Okay, pasok. Pumasok yung word ni God, yung ganon. Parang grab that opportunity when you are talking to your friend, to your classmates, to your coworker. Ipasok po yung salita ng Diyos. Tayo po ay may 2 feet, so we can step out in faith and follow God's leading. 2 hands, so we can sing an hallelujah to Him. At ito pong hands, ang gamitin po natin na pantulong din sa ating kapwa. Sa hospital po na pinapasukan ko, tuwang-tuwa po ako pag napa-assign ako na helping hands. Ibig sabihin po ng helping hands, wala kang patient, walang naka-assign na pasyente sa'yo. Katulong ka lang ng ibang mga nurses. Kaya sabi ko, sige, kahit saan ako mapunta, OR, ER, ganyan, kasi helping hands, parang tutulong ka lang sa kanila, pakibigay ng gamot, pakiganyan. Pero pag sinabi na nung nurse, naman ito, labatiba. Parang ayoko na po yun. Pero hindi po. Helping hands,
huwag po tayong magsawang mag-extend po ng ating kamay po sa mga tao po sa paligid natin. Kapag nagpe-pray po tayo kay God, and sabi ko nga po, request ko sa Kanya, Lord, i-fill mo po ako, itong mga hands na ito, para po kapag nakausap ko yung kaibigan ko, kako-worker ko, is yung kapag nilay hands ko po sila, nandun po yung extension din ng iyong pagmamahal para sa kanila po. Kasi kung maging intentional po tayo na ganun po yung ating gawin para hindi lang po natin ginagawa na parang wala lang, parang sa sa mga puti po, yung kalimitan na po nilang batian, yung mga how are you, ganun. Pero kalimitan na po yun sa kanila, kalimitan na yung good morning. Pero ako po kapag po pag sinabi kong good morning, God bless you, talaga pong ini-intention ko na parang yun na i-prayer ko po para sa kanila na nawa ikaw ay magkaroon ng magandang araw at ikaw ay i-bless. Yung hindi lamang po parang regular thing. Alam niyo po, pag yun po ang nagagawa po natin, parang ang sarap po sa pakiramdam, masaya ka lang. Ika nga po ni Blesslyn, sabi ko, ba't ka umiiyak? Happy cry. May ganun pa siya. So, mabalik po tayo sa story ni Moses, tsaka po nila Joshua, ni Aaron po, at tsaka ni Hur. After po ng victory nila, nanalo sila. Good news, good news. Kasi bakit sila nanalo? Kasi tinulungan ni Hur at tsaka ni Aaron na manatili po na nakataas ang kamay ni Moses. And after ng victory na yon, they built an altar and named it Jehovah Nisi, which means the Lord is my banner. They declared that the place is God's territory. So Moses, Aaron, and Hur, tsaka si Joshua, ni-recognize po nila that they have victory not because of the hardship, not because of yung matapang sila, hindi po dahil ng gift nila or nung kung anong nagawa nila. Pero, ang credit po, ang glory, ang honor po, ay ibinigay nila sa ating Panginoong Jesus. They called him Jehovah Nisi. So tayo po, di ba, parang may karapatan naman sina Moses. Si Moses siguro nagkakula-kulani na. Tapos yung hirap po, lalo na si Joshua din na nakipaglaban, siguro sugat-sugat na siya, ganyan. Di ba parang may karapatan silang, Lord, ang dami ko namang ginawa sa kingdom mo, pero parang hindi naman yata ako nare-recognize, parang wala man lang nagsasabing thank you. Pero sa atin po, may magsabi man ng thank you o wala. May nakakita man o wala sa ginagawa mo. Ginagawa mo yun para sa Lord. Para po sa Lord. Hindi para sa atin o sa kanino man. Parang ikaw at si God na ang may usapan. Parang sabi ko nga minsan po, yung si God may love language, sa bawat isa sa atin. Maaari po yung pag-uusap niya kay Beverly Bunso ay iba po sa ni God sa akin. Kasi kanya-kanya po yan At madidiscover niya po yun. Mag-stay po kayo sa relationship niyo kay God. Mag-pray, magbasa ng kanyang salita, ihayag ang kanyang salita, maniwala. At makikita niyo po doon yung, Lord, okay. Lord, ito pala. Okay. Habang po to kayo yung nag-journey with God. Yan. Malaman niyo po yung mga bagay na iyon. So, tayo po, kung ano man po ang meron sa atin, physically man po, emotionally, spiritually, kung ano man po ang meron tayo, yun po lahat ay nanggaling sa ating Panginoon. At karapat dapat na ibigay at ibalik po sa Kanya ng buong buo din. Yung buong buhay po natin. Buong buhay po natin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga oras na ito po, nagnanais po ba tayo
na tayo ay nasa defeating side o tayo po ay nasa winning side. Tayo lamang po ang makakaalam noon kasi tayo po ay makakapamili kung saan po natin gusto. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God. Praise your holy name, Jesus. Hallelujah, Father God. God, we surrender to you, Jesus. Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka. Lord, wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, O Diyos. Panginoon, ang buhay po namin ito ay sa iyo lamang. Lord, nais po naming magpagamit sa iyo, Panginoon. Lord, nais po namin ang aming buhay na ito ay isang buhay, Lord, ng pagsuko at pagsamba sa iyo. Kaya po sa hapong ito, mga kapatid, ang lahat po ay inaanyayahan ko na tumayo. At tayo po ay umawit po ng papuri kay Lord. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, God, Lord. We glorify your name. Yes. Taas natin ang ating mga kamay sa I give you my heart. Surrender our life to the Lord. So for you, all that I am. Lord, we are yours, oh God.
message mo, Panginoon, o God, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, that there is a power of lift our hands to you, O God. Sa pagre-reach out namin sa iyo, Panginoong Jesus, O God, Lord, there is a power in surrendering, in lifting our hands, O God, Lord, in reaching out, O God, Lord, sa inyo po, O God. Panginoon, nandalangin lang po lang po, Panginoon, sa mga nahihirapan, Panginoon, O God, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na kapatid na narito, O God, Lord Jesus, I pray, O God, Lord, na kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na magsaliksik, O God, Lord, ng iyong Holy Spirit, O God. Patuloy po kami, Panginoon, lumapit sa iyo, gaano man kabigat ang aming nararamdaman, nararanasan, O God. Kaya, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon, I pray, Lord, ang bawat isa ng aming puso, Panginoon, ay iyo pong patuloy na siya sa atin, mag-speak ka po sa aming puso, sa aming isip, ma-evaluate po ang aming buhay, O God. At yan po ang panalangin namin, O God. Hallelujah, Lord. Speak, O God, Lord. Speak sa mga kapatid ko, O God, Lord Jesus. Nais po namin, Lord, magpasubmit sa iyo, Panginoon. Magpasakop sa iyo, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, O God, Lord. Lord, I pray, O God, Lord, na bigyan mo po ang bawat isa ng Panginoon, and Aaron, O God, Lord, ng kanilang buhay, Panginoon, Lord. That we need each other, Panginoon, upang magpalakasan, O God, Lord, ma-encourage ang bawat isa, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. That is our prayer, O God. Lord, yan po ang aming naisin, Panginoon, Lord. Ma-encourage ang bawat isa, mapalakas, O God, Lord. May panalangin ang bawat isa, Panginoon, O God. Turungan mo kami, Panginoon, ng puso na ikaw muna naming hahanapin, O God, Lord. Na ikaw, Panginoon, ang una naming tatawagan, O God, Lord. Jesus, that we will seek you, O God, Lord, sa aming buong buhay, O God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sige, hallelujah, Jesus. We need your Holy Spirit, O God, Lord. Pour out, O God, Lord, your Holy Spirit sa bawat isa, sa mga kapatid ko, O God, Lord. Sa mga nanay, sa mga tatay, O God, Lord. Sa mga kabataan, O God, Lord. Sa mga bata, O God, Lord. Bawat isa, O God, Lord. Fill us, O God, Lord, your Holy Spirit, O God, Lord. We need you, Lord. Kailangan ka namin, Panginoong Jesus. Kailangan ka namin, Panginoong Jesus, O Lord. Lord, hallelujah, Jesus. You're the only solution, O God, Lord, sa aming mga problema, O God, Lord. Maaaring, Panginoon, ang mga problema, ang mga suliranin, Panginoon, na hindi nawawala, Panginoon, hindi umaalis, but Lord, Panginoon, but Lord, meron kaming Diyos na katulad mo, O God, Lord, natutulong sa amin, na siya, Panginoon, mag-encourage sa amin, na hindi po kami bibitaw sa aming relasyon sa iyo, Panginoon, O God, Lord Jesus. Na palalakasin mo po ang bawat isa, ang aming mga kamay, O God, Lord, na para magkaroon kami ng katagumpayan, magkaroon kami, Panginoon, Lord, ng victory, O God, Lord, na kami, Panginoon, ay nasa katagumpayan at winning side, O God, Lord Jesus, na wala pong maiiwan sa amin, O God, Lord, wala pong maiiwan, O God, Lord Jesus. Hallelujah, Father, we glorify your name, O God, Lord, we worship you, O God, Lord, you're a sovereign God, you're awesome God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, ngayong gabi, O God, Lord. Salamat, Lord, there's a breakthrough sa bawat isa, Panginoon, O God, Lord. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, O God, Lord Jesus. I pray, O Lord, that we will apply it sa amin pong mga buhay, O God, Lord. That we will do it, O God, Lord, because we love you. Mahal po namin kayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We declare, O God, Lord, ang iyong pong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay na nagbigay, Panginoon, ng buhay para sa iyo, O God, Lord. Thank you, Lord. Hindi po aksidente na kami narito at napakinggan po namin ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga Hor and Aaron, Panginoon, ay pagkakanap po sa aming buhay, O God, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hiya, O Lord. We worship you. We glorify your name, O God, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. In the power name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Because it's all for Him. It's all for you. With the cry of our hearts. It's all for you.
something lang siyang binigay sa akin nung nagsasalita si Ding. Na 'di ba sabi nga ng Lord, sabi nga ng message ng Lord for tonight is a surrendered heart. Yung surrender, the power of yung pagtaas natin ng kamay. And 'di ba nakita nga natin na dalawang kamay yun. Yun yung kung gusto natin na magtuloy-tuloy na mag-sustain yung fire natin, kailangan yung dalawang kamay nang nakataas. Sabi nga ni Okali kanina, kailangan natin ni si Aaron at saka si Hur. But then symbolically ang sinabi ng Lord tonight is kung gusto natin na magpatuloy na tayo ay until the end, 'di ba? Sabi nga ang battle is dire-diretso at nakikita natin, alam nating lahat na pahirapan ng pahirap yung battle natin. But then ang sinasabi nga ng Lord, dalawang kamay, isang kanan, isang kaliwa. At ano yung sinasabi ng Lord? Prayer and word. Yun lang yung sinabi ng Lord. And then yung prayer natin, kasama na doon yung lahat ng gifts, mostly gift of thanks. Actually, na isang linggo nang sinasabi sa akin ng Lord na every time na i-remind kita, anak, kahit anong ginagawa mo, naglalaba ka, nasa bus ka, kumakain ka, the moment na i-remind ko sa'yo yung gift of thanks. Kasi sabi ko nga, Lord, I believe na etong gift of thanks namin na to, magagamit namin to until such time na matapos yung battle natin. At hindi ito ibibigay sa atin ng Lord kung walang purpose. Sobrang powerful nito. The more na nag-give up thanks tayo, alam mo yung the Holy Spirit prays for us, and the Holy Spirit binibigay niya sa atin yung kung ano yung mga bagay na ipagpe-pray. So habang nakataas yung kamay natin, palagi nating tatandaan prayer, kasama na yung give of thanks, and most of all, yung word ng Lord. Hallelujah. Salamat sa word ng God na ibinigay sa atin ngayong gabi. Salamat dahil at lagi natin tatandaan ito ang pinakamahalaga. Panalangin at saka yung pagsamba natin sa Panginoon. Pagtataas natin ng kamay natin. Tinatawagan ko po si Kuya Araper para po maipanalangin sa kanya pong operation na gagawin. So, ilalapit po natin siya sa Panginoon, maging yung pag-travel po niya papunta doon, ating isama siya sa panalangin dahil ang battle nga po ay talagang nagpapatuloy. Kaya tayo, bawat isa, tayo po'y magpapatuloy sa Panginoon. Kung nagpapatuloy yung battle, patuloy tayo sa Panginoon. Wala pong bibigay, wala hong mag-give up na ako, wala pong ganon. Huwag po tayong magsaysay ng ganon dahil ang kakampi po natin ang Panginoong Jesus. There's a power sa kanyang pong pangalan. Kaya tinatawag ko na po si Kuya Araper. Malapit na po siyang dumating. Para may pag-pray natin siya. Sige po, tayo po natin sa... Yan, si Kuya Araper. Ating ipanalangin. Atin pong ilipap ng ating kamay sa kanya. Sa kapatid pong ito. Stretch po natin ang ating mga kamay. Lord, hallelujah, Jesus, Panginoon, ngayong gabi, Lord. Kami po ay talaga, Panginoong, walang masasabi sa iyo, Panginoong, Holy Spirit, O God, Lord. We experience, Panginoon, ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming buhay, O God, Lord. Thank you for loving us. Thank you, Lord, for caring us, O God, Lord. Thank you for saving us, O Lord Jesus. Lord, ngayong gabi, Panginoon, idinadalayan ko si Kuya Araper, Lord, sa kanya pong nalalapit, Lord, na operation this coming Monday, O Lord Jesus. Lord, hawak mo ang kanyang buhay, O God, Lord. Ikaw, Panginoon, ang God of control, O God, Lord, God of order ng kanyang pong buhay. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat na nangyayari, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord. Humihingi ng tulong, O God, Lord. Nag-aas, Lord, ng protection, O God, Lord. Ng healing, O God, Lord. Sa pangalan ni Jesus, O God, Lord. There is a power in your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father, Lord. Kaya, Lord, ang aming pong pag-asa ay ikaw, O God. Ikaw po ang aming pag-asa. Nasa iyo po, Panginoon, ang amin, Lord, kasagutan sa bawat isa, Panginoon, O God, Lord. Sa detalye ng kanyang buhay, Lord. I pray, O God, Lord. Lord, yung internal parts ng kanyang body sa pangalan ni Jesus, O God, Lord. Heal it, Lord, sa pangalan ni Jesus, O God, Lord. Heal it, Lord. We declare, O God, Lord, the healing, the complete healing in the name of Jesus, O God, Lord. Maging, Panginoon, yung
kayo, Lord, ang mag-provide, Lord. You're a God, Panginoon, na nagpo-provide, the Lord, ng lahat ng bagay, Panginoon, Lord. Ikaw po ang sources. Gaya nga po kanina yung sinabi, Lord, na ikaw, Panginoon, ang pinanggagalingan ng amin, Lord, na mga pagpapala. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko, Lord, provide everything, O God, Lord, sa kapatid kong ito, O Diyos, Panginoon, O Lord, Jesus. Hallelujah, Lord, sa financial, Lord. Maging, Lord, dun sa gagamot, Panginoon, sa doktor, Lord, na mag-oopera, Panginoon, Lord. I pray, Lord, the wisdom, O God, Lord, ay pagkaloob mo, Lord, sa doktor na ito, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Kaya, Panginoon, ngayong gabi, dinedeclare namin ang katagumpayan, Lord, sa buhay ni Kuya Arape right now, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord. In the name of Jesus, napakalaki mong Diyos, O God, Lord. Lord, napakabuti mo sa kanyang buhay, Lord. That's why we declare, O God, Lord, the goodness and faithfulness sa kanyang buhay, O God, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord. Thank you, Father, Lord. Thank you, Holy Spirit, Abba, Father. Hallelujah, Jesus. In the name of Jesus, everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. Let's keep on worshiping God. Hallelujah. Alam nyo guys, when we surrender to God, we just, kumbaga nasa kotse tayo. Diba? When we're directing our own lives, tayo yung may hawak ng steering wheel and we're navigating through traffic. Pero kasi nga tayo ay, ang ating decisions ay faulty, tayo hindi perfect. Pangit yung nagiging direction ng ating buhay. But when we surrender to God, we trust in His Word, we're letting go of the steering wheel and si God yung magmamaneho. And do you think sa tayo dadalhin ng Lord kapag siya ang nagmaneho sa ating buhay? Sa promised land, sa ating mga buhay, sa Canaan, sa ating mga buhay. And when we surrender and when we let God do His thing, wonderful things happen. Amen? Amen. Amen. So let's keep on worshiping God. Your word is a lamp unto my feet. Your way. Your way is the only
Tatawagan ko si Kuya Ploy para ipag-pray natin. Siya'y aalis bukas papuntang Singapore. So nakakalimutan ko ipag-pray pero walang late sa Panginoon. Kaya tinatawagan ko ang kuya ko. At ipag-pray si kuya. Sasabihin ka, Kuya Ploy? Sige, ilip up natin ang kamay natin sa Panginoon, sa Kanya. Lord, salamat o God, Lord, sa kapatid kong ito, Panginoon, dahil nakabanding ko siya, Panginoon, physically, o God, Lord. Salamat, Lord, sa joy, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, o God, Lord, kahit sa munting araw lang. Kaya, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, sa kuya kong ito, Panginoon, patuloy niyo po siyang samahan, o Lord Jesus. Patuloy, Lord, ng banal ng Espiritu, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kapatid kong ito, O God, Lord. Palakasin niyo po siya, Panginoon. Ingatan niyo po siya, O God, Lord. I pray, O God, Lord, that the blessing, O God, Lord, the work of His hands, O God, Lord, na maging pagpapala, hindi lang po sa kanyang family, but, Lord, sa pagpapala, Lord, sa iyong kingdom, O God, Lord Jesus. Ingatan mo siya, Panginoon, sa pagsakay niya, pag-travel niya, O God, Lord, going to Manila tomorrow, O God, Jesus, at maging sa airplane, O God, Lord. Idinadalain ko rin po ang kanyang family, O God, Lord Jesus. Lord, I pray, O God, Lord, Jesus, Lord, na pagpapala ang ibigay mo, Panginoon, sa kanila, O God, Lord, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa salvation, Lord. We claim it, O God, Lord, sa pamilya, Panginoon, ng kapatid ko, O Lord, Jesus. Salamat, Lord, sa kaligtasan, Panginoon, ay pinagkaloob mo, Lord, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, ang amin po lamang panalangin sa Kanya. Palakasin mo siya, Panginoon, palagi, O God, Lord, sa iyo pong salita, Panginoon, sa pananalangin, O God, Lord Jesus. Hindi mo siya, Panginoon, iiwan, hindi pababayaan, Panginoon. Yan po, nasa iyong salita at pinangahawakan po namin, Lord. Salamat sa iyong salita, O God, Lord. Thank you, Father, Lord. Hallelujah, Lord. In the name and mighty power of Jesus. Hallelujah. Everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi, church. We end our service tonight. We spent 2 hours together. No, before we go po siguro just kung may mga cars po sila na pwedeng isabay ang ating mga kapatiran no, isabay na po natin sila. And also I think meron din pong iced coffee for sale sa labas. If you still want to stay and mingle pa, kamustahan, it's just 7 o'clock. I think maaga-aga pa naman.